Magandang umaga po sa inyo lahat. Pastor, good morning. Magandang umaga po. It's my joy to share to you again ang salita ng Panginoon. I'd like to take your attention dito po sa idea ng peace. No? Nung ako po ay nasa Katoliko pa, part ng aming ginagawa sa misa ay papatiin yung katabi namin. Sabi namin, peace be with you. Sabi nyo nga sa katabi nyo, peace be with you. Peace be with you. No? Minsan, meron ako narinig na yung bata daw, inisip niya nakikinig ba talaga yung aking katabi sa aking sinasabi. So, ginitaan niya, at sabi niya, pangit mo, pangit mo. Sabi naman ng katabi niya, and also with you, and also with you. Alright? Siguro po nung nagsalita kayong peace be with you, sana totoo na peace be with you ang atin pong sinasabi. At ngayon pong umagang ito, I hope na ma-revisit po natin muli ang ibig sabihin ng kapayapaan, lalo ng kapayapaang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, ang nais mo ay kami makiisa sa iyo, ay binigay mong iyong anak upang tanggalin ang balakid ng kasalanan. At kami ay ni-reconcile mo. Lord Jesus, we are grateful that we have experienced your peace and that we can celebrate, Lord, the peace that you have gifted us with. Marami pong salamat ngayong umagang ito. Muli po namin nawang maintindihan ang aspetong ito. At kung ano man ang aming kalagayan, mangusap ka po, Panginoon, ay sa kapangyarihan ng iyong Espiritu at ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sabi po ng Panginoong Jesus, my peace I leave you. And then yung binasa po natin sa next slide, sabi po ng verse 27 ng John 14, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ito po yung mga salita ng Panginoon at the last hours of His life. In few moments po, siya ay huhulihin. So during this time, kasama po niya ang mga alagad. No? At siya po ay nagbibigay ng encouragement sa kanila. Actually, the whole of John 14 ay pagbibigay ng encouragement sa kanila tungkol sa nalalapit na paghihiwalay. Although the disciples were not really aware kung ano po ang nangyayari ito. Pero kung babalikan po natin mula pa John 13, inuhugasan na ni Jesus ang paa ng kanyang mga disipulo. Ito po ang Last Supper. So very, very pivotal, very important po ang mga sandaling ito. Ano? Pero ang sabi ng Panginoon dito, peace I leave with you, my peace I give you. I love that as an encouragement kung ang aking boss ay aalis. Napakasarap na iniwanan ako ng ganitong mga salita. But what really puzzles me is sabi po dito, I do not give to you as the world gives. Ang kapayapaang ito ay hindi daw katulad ng ibinibigay ng mundo. Na ngayon po umagang ito, pag-usapan lang natin, ano ba ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Jesucristo? I think we are at a point in time when peace becomes a byword. Lagi nating narinig, lalo na kapag nanonood tayo ng Miss Universe. Pag tinatanong, ano bang wish mo? Sabi nila, world peace, world peace. But how do we understand peace? If we could not understand personal peace, how can we ever understand what world peace is all about? And then here is the Lord Jesus Christ, nagbibigay sa atin ng kapayapaan, at siya mismo ang nagsasabing, ang kapayapaang ito ay hindi kapayapaang ibinibigay ng mundo. And I think dapat po natin itong i-embrace. Tayo pong lahat na nababagabag, tayo pong lahat na may mga pinagdaraanan, o tayo pong lahat na may mga pagsubok na sinusuong sa buhay, napakahalaga po na maintindihan natin na ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Jesucristo ay iba, higit na iba, kaysa po sa mararanasan ng nasa sanlibutan. At ang sabi dito, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. You being settled, you being encouraged, is on the premise na ikaw po ay nakakaranas ng kapayapaan ng Panginoon. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, mukha po bang nabubulabog, nababagabag. Tingnan nyo nga po, mukha bang nakatulog, mukhang kulang sa tulog. Mukha yata ang daming pinagdadaanan. Maybe the reason why you are troubled, maybe the reason kung bakit po may sigalot maging sa atin pong tahanan, baka kailangan natin mas maintindihan pa ang kapayapaang bigay ng Panginoon sa atin. So I'd like us to consider Jesus' unique brand of peace. Ano po ba daw yung brand of peace na binibigay ng Panginoon sa atin? No? Ano po
bang kapayapaan ang natanggap natin? No? I think this is basic Christianity 101. Na kapag tayo ay kumilala sa Panginoon, tayo ay merong kapayapaan sa Panginoon. Pero what do we actually mean by that? Meron po mga paintings, meron pong isang paligsahan kung saan ang mga painters ay nag-draw ng kanila pong understanding ng kapayapaan. No? Ang nanalo po ay isang painting kung saan mabagyong mabagyo, pero in the midst of that, meron parang rock formation dito. At sa loob ng rock, meron pong ibon kasama ng kanyang mga ilakay na sheltered within the rock. At ang nasa background ay talagang raging waters, raging storm. At yun po ang nanalong kapayapaan. Painting ng kapayapaan. That actually tells us na ang kapayapaan po ay hindi naman talaga absence of problems. Amen? Ang kapayapaan po, hindi ibig sabihin na hindi tayo nabubulabog. Palagay ko yung kantang ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Na natatandaan niyo po ba yun? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Minsan. Dapat yung dagdagan ng word na minsan. Kasi hindi naman talaga araw-araw masaya ang buhay Kristiyano. And I think, maling Kristyanismo ang natanggap mo kapag naisip mo na mawawalan ka ng problema kapag ikaw ay na kay Kristo. In fact, you will have more problems. Ang sabi ng Panginoon, in the world you will have tribulation. So we are not exempted from any problems in life. We are not exempted from any problems in the world. And having the peace of Jesus doesn't exempt us from all the problems in the world. Meron ka pa rin problema. So anong good news dito kung hindi tayo exempted sa mga problema ng sanlibutan? Ano? Kaya nga tingnan natin, anong klaseng kapayapaan ba ang binibigay ng Panginoon? Number one, isipin po muna natin, peace with God. Kapayapaan kasama ng Panginoon. Jesus' peace restores relationship. Everybody say restores relationship. Now let me bring you back dun po sa Genesis 1 and 2. Genesis chapter 3 po, nagkasala na ang tao. But I'd like you to imagine the kind of situation na meron po si Adan at si Eva sa panahon wala pa po silang sigalot at hindi pa po mapasok ang kasalanan. Ano? So I have here just a representation of what I imagine as the picture of that peace. Sa susunod na slide po, yung word na shalom. Everybody say shalom. Pag sabi po natin shalom, yan po ay Hebrew word for peace. Pero hindi lamang ito basta sinasabi mong peace be with you or shalom. Shalom actually is a picture of wholeness. Ibig sabihin, ang tao ay buong buo. Ang tao ay hindi broken. Ang tao ay in a sense perfect. Not that he is morally perfect, that he will not be able to do wrong. In fact, part of his moral perfection is to be able to make good decisions. No? Pero ang sabi po dito, wala po siyang broken relationships. At nararanasan niya ang pagsama ng Panginoon. If I were to enumerate what I envision, na nandun po sa Genesis chapter 1 and 2, sabi po dyan, there's dignity of human being. Meron pagkilala sa dangal ng tao. No? Pangalawa, sabi dyan, harmonious relationships. Hindi nag-aaway si Eva at Adan. Magtataka ka lang, nung pong nagkasala si Eva at Adan, tinanong ng Panginoon si Adan, ang sabi niya, bakit mo kinain yan? Ang sabi ni Adan, ito kasing babaeng binigay mo sa akin. So blaming actually enters as a result of sin. Sino po ang nagbiblame lagi ng kanilang asawa? Ito kasing asawa ko eh. Ito kasing asawa ko. Sabi mo sa kanya, makasalanan ka talaga. Because that is a result of sin. But before that, wala pong blaming kang makikita. And there was no broken relationship between Adam and Eve. There's access to resources. Ano ibig sabihin? Lahat ng bunga, lahat ng puno sa Eden, they could actually enjoy it. Ang problema lang, bakit ba naman kasi kung anong pinagbabawal, yun pa ang lagi mong tinatambayan. Sabi mo sa katabi, bakit ba naman kasi? Bakit naman kasi kung ano yung bawal? I mean, imagine the millions or for perhaps hundreds of thousands of species na available. You have so much freedom. Pero bakit ka ba dyan sa bakod tumatambay? Kung ano yung bawal, sabi mo sa katabi mo, huwag kang tumambay sa bawal. I mean, ang lawak-lawak ng iyong kalayaan. You can explore the whole extent of the land. And I don't think you would ever exhaust the resources
hindi mo mauubos ang resources na meron dun sa garden. Pero kung ano yung bawal, yun ang iyong tinatambayan. So sabihin mo sa katabi mo, umalis ka na sa bawal. Sige po, yanigin niyo po yung katabi ninyo. Sabihin mo sa katabi mo, saan ka na naman tumatambay. Kaya ka nagkakasala. You're using your freedom wrongly, na dapat nandun ka sa full extent of your blessings, nandun ka sa pinagbabawal. But I think that also is a test of choice. Anyway, that's for another discussion. But sabi dyan, access to resources, and there was so much freedom. Mga kapatid, ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon ay nagdudulot ng ibayong kalayaan. At ang kalayaan ito ay kalayaang humindi sa nasa ng laman. Ito ay kalayaan na humindi sa hindi kalooban ng Panginoon. Ito ay kalayaan para gawin ang kalooban ng Panginoon. Sa mga kabataan nandito, you have all the freedom to smoke. You have all the freedom to drink wine. But you also have the freedom not to drink wine. You also have the freedom not to smoke. You also have the freedom to honor the Lord. You have the freedom to indulge in anything. But you have the freedom to honor God as well. Ang tanong, saan mo ba ginagamit ang kalayaan mo? Pero sa Genesis 1, nandun yung shalom. Nandiyan po yung protection ng land. After the fall, they were actually sent out. Pinaalis po sila. No? And then shalom, they experienced rest. There's even dominion, power, and authority, their security and significance. So yung next slide po natin, maiintindihan natin that because shalom was present, merong maayos na ugnayan ang tao sa Diyos, sa kanyang sarili, sa ibang tao, at sa kalikasan. Ito po yung shalom, no? Akala ng iba, pag sinabi natin shalom, peace be with you. Ako po, kaya ko po ito binabanggit, alam niyo kung bakit. Ang mga Kristiyano na nakakaranas ng kapayapaan ng Panginoon, ang tunay na pag-unlad ay paglapit doon sa shalom ng Diyos. Ano pong ibig kong sabihin? Kahit po tayo mga Kristiyano, sometimes we measure our development or progress as a family sa pamamagitan ng, may malaki kaming bahay. Mayaman na kami, malaki ang aming account. Maganda ang aming mga sasakyan. Ang aking mga anak ay nakapag-aral. Hindi ba yan din ang pamantayan ng sanlibutan? I'm not saying that these are not important. These are important. We're actually pursuing this as life goals natin. Pero lagpasan naman natin. Alam niyo kung bakit? Higit sa pag-unlad sa ekonomiya, higit sa pag-unlad sa finances natin, ang hinahanap natin ay wholeness in our relationships. Aanhin mo ang magagandang bahay kung sinasira naman ang ugnayan ng mga taong nakatira dito. So, nawa, basbasan kayo ng Panginoon na magkaroon kayo ng magandang bahay. Nawa, basbasan kayo ng Panginoon. I-bless the Lord in your family so that you can be financially stable. But as Christians, we are aspiring to experience the shalom of God. Beyond all the material resources, ang gusto natin maayos ang ugnayan sa loob ng bahay. Maayos ang ugnayan sa loob ng tahanan ng Diyos. If we have all the material resources, pero broken naman ang relationships natin, walang shalom doon. Walang shalom sa mag-asawang naghihiwalayan. Walang shalom sa isang pamilyang nagdi-dysfunction. So I pray that you would be blessed by the Lord financially, pero sabi mo sa katabi mo, lagpasan mo naman ang tingin mo. Sige po, sabi mo sa katabi mo, lagpasan mo naman doon ang pangarap mo. Sana pag nagsulat ka sa mga slam book, panahon namin yun, uso pa yung slam book, ngayon wala na yatang nakakaalam din sa mga kabataan. Pag nagsulat ka, tinanong ka, ano ba ang ambisyon mo sa buhay, I hope that you would say, shalom. No? Magkaroon ng ganap na kapayapaan, that you would be restored in your relationship with God, in your relationship with one another, even in your relationship with the creation. And of course, relasyon po sa sarili. Marami po sa inyo siguro hindi tanggap ang inyong sarili. Amen po ba? Nabasa ko po yung pangalan ko kanina. Ang pangalan ko pala dito, Sulterio del Rosario. Sabi ko, hindi ako yan. Hindi ko tanggap yan. Dahil ang totoong pangalan ay Sultan Lisito del Rosario. No? Siguro kasi mahirap talaga pong i-pronounce ang aking pangalan. My name was taken from Surigao, Talisay, Sitio. So nung nakita ko yung pangalan ko, Sulterio del Rosario. Sabi ko, first time to Anyway, maraming beses na pong nagkakamali. Meron pang, minsan nga, sultanismo. Parang hindi nila alam kung paano i-exit. Pero ang point ko, hindi ako yan.
My identity is not derived and not decided by that name because I have a different identity. The same is true with us. No? Ang ating identity po as people of the Lord, we experience shalom. Salamat sa Lord sa financial blessing. No? Lehan sumayo katabi niyo. Lehan sula. Panginoon, pagpalain niyo po ang bulsa ng taong ito. At sana ang bulan niyo po ako pag pinagpala. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pursue all your financial dreams. But please, hindi po doon natatapos ang ating pong kwento. Ang kwento natin is the experience of shalom. No? However, we knew what happened. Ang nangyari po dahil nagkasala ang tao, nahiwalay ang tao sa Diyos. Binabalikan po natin ito just in case many of you know the story. But perhaps we don't realize yung implication yan sa atin. Nang nagkasala ang tao, ibig sabihin nahiwalay siya sa Diyos. At dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng buhay, nawala rin ang shalom o ganap na kapayapaan sa tao. What happens as a result of that? Now, sin breaks relationships. And because of that, sa next slide, man's relationship with God, with self, with others, and with creation also got broken. Sira ang relasyon po natin sa Panginoon. Biruin mo, pinagtataguan mo ang Diyos. Ang unang nilang ginawa, nung marinig nila ang Panginoon, naglalakad, nagtago sila at nahiya sila sa kanilang sarili. Nakakapagtaka yun kasi nung nilikha sila ng Panginoon, dati na naman silang hubad eh. Pero walang malis. Pero whoever gave you the idea that you can run away from God, whoever gave you the idea na pwede kang magtago sa Panginoon. At itong ginagawa ng kasalanan, napakaganda, napaka-free ng flow ng relationship ng tao at ng Diyos sa Genesis 1 and 2. But the moment they realize that they have sinned, nung marinig nila, maramdaman nila ang presensya ng Panginoon, nagtago sila. I think this is what sin does. Ang kasalanan po nag-i-stir ng guilt sa atin. Naglalagay ng shame sa ating mga puso. Kaya hindi tayo makalapit sa Panginoon. Ilang beses ko nang narinig, sabi ng isang kaibigan ko, hindi muna ako pupunta sa simbahan. Salamat po. Hindi muna ako pupunta sa simbahan kasi ang dumi-dumi ng aking buhay. Bakit pag malinis pa ang buhay mo, karapat-dapat kang pumunta sa simbahan? None of us actually meets the standard of God. Amen po ba? Kaya nga tayo nandito sa simbahan kasi hindi tama ang buhay natin. At ispan lamang isang beses, isang linggo, magkaroon tayo ng tamang pananaw kung paano iayon ang ating mga buhay. Amen? I don't see the church to be a place for perfect people. Perfect! Sabi nung ano. Hindi. I don't think this is a place for perfect people. This is a place for people struggling, striving. Para saan? Para maiayon ang ating buhay sa Panginoon. Pero ang kasalanan, nilalagyan ka ng sense of guilt. Nilalagyan ka ng sense of shame. At ang kasalanan na nagtutulak sa iyo, magtago palalo sa Panginoon. Lalayo ko sa Lord. Pero hindi ka ba nakikita ng Panginoon? Hindi ba ang Diyos ay naroon kahit saan ka pumunta? But that is what sin does. It breaks relationship with God. It also breaks relationship with self. Lahat po ng mga mental health issues natin, I am a counselor. I understand the science of it. But I also understand that behind the science, there is also the issue of sin sa atin. Amen po ba? Totoo, may paliwanag ang psychology sa mga naiisip natin kung bakit ganito ang bent ng ating pong mga isipan. But the Bible tells us that because of sin, pumasok din po ang disruption sa ating mga relationship, maging sa ating pong mga sarili. A lot of you may be feeling insecure about yourself, o yung iba sa inyo ang pakiramdam nyo, hindi ko tanggap ang aking sarili. Meron ako isang counselor at counseling. Ang struggle niya nagmumula doon sa kanyang need to overperform because he feels validated by what he does. At kung wala siyang ginagawa, pakiramdam niya, wala siyang silbi. Isipin mo ang worth mo nakabase doon sa pwede mong gawin. Paano na lang kung matanda ka na at wala ka nang pwedeng gawin? Di talaga palang worthless ka. But I think, yun ang resulta ng kasalanan. Nagkakaroon tayo ng distortion sa sarili po natin. At nagkakaroon tayo ng distortion sa taong katabi natin. Tingnan niyo po yung katabi niyo dyan.
Ilang minuto pa ba kami magsasama nito? Grabe naman. Kung hindi lang Sunday ngayon, hindi ko talaga tatabihan ito eh. Wala nang choice eh. I mean, we struggle with one another. Si Adan nga po, ang sabi ni Adan, ito kasi babae ito eh. I mean, that was not the narrative before the fall. Hindi naman ganun ang kwento. Wala kang reklamo. Si Adan, nung dumating si Eva. Pero nung nagkasala, ang dami ng reklamo. Kung katabi niyo po yung asawa niyo, tingnan niyo nga, ano bang nireklamo niyo dyan? Nung nililigawan niyo po yan, wala kayong reklamo. Pero after many years, dumami na yata ang inyong mga reklamo. Whether you like it or not, that is a result of sin. Even creation. Even the land was cursed. At kinakailangan daw pong magtrabaho ng gusto. Siguro compared to what was available in Eden, baka talagang puro na lang mga, siguro pangit yung mga, kahit pa maganda yung bayabas, yung saging, compared to the resources in Eden, naku, napakapapangit siguro nito. Kasi lahat ng ito, kailangan mong itil yung cultivate yung land. But the point that we're saying, even creation was broken. The relationship of man with creation was broken. But we knew the gospel story, and this is how we should understand peace. Dun sa susunod na slide po, nakita natin, madalas pong illustration po ito, we know that God sent His Son, and the Son restored the relationship sa lahat ng aspeto o lahat ng mga dimensions ng tao. Makita niyo po yung cross dyan. Alright? Anyways, may makikita po, ang Panginoong Hesukristo ay nagtawid. So siguro pag imagine niyo po yan, lagyan niyo ng cross at the middle. Yan po ay restoration ng Panginoon. This is what peace is all about. Dito tayo po magsimula. Si Kristo ang nagbigay ng daan upang tayo po ay ma-reconcile pabalik sa Panginoon. I've heard the story, April 9, 1989. Sa matagal na panahon ang narinig ko yung kwentong yan. Somebody told me that Jesus died for me. Somebody told me that He loved me so much that He gave His life for me. And I was moved by the story. And at the age of 14, I accepted the Lord Jesus as my personal Lord and Savior. Tinatanong ko lang, after 35 years of being Christian, sariwa pa ba sa akin yung essence na si Kristo ay namatay? Na si Kristo ang nag-ugnay sa akin pabalik sa Panginoon? Na si Kristo ang pag-asa para magkaroon kami ng pag-aayos ng mga tao sa paligid ko? Na si Kristo ang naging daan upang makaranas ako ng ganap na kapayapaan? I don't know with you. Matagal na po siguro kayong Kristiyano, you know the story too well. And perhaps you can tell it over and over again. But do you still understand yun pong ibig sabihin na tayo ay nakipag-isa kay Kristo? To be at peace with God, or to be at peace with Christ, is to be at peace with God. Basahin ko po Ephesians 2:14, sabi dito, for He Himself is our peace, who has given us, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Sabi, having abolished in His flesh this enmity, that is the law of commandments, contained in ordinances, sabi niya. Anyways, ang sinasabi lang dito, si Jesus ang siyang nag-isa sa atin. Si Jesus ang siyang nagbuklod po sa atin. Ang ibig po natin sabihin, shalom is now possible because of what the Lord Jesus did for us. Kapayapaan, kapayapaan. Ito ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. So when we think about peace with Christ, we're thinking about the restoration of shalom. Kung saan ang tao ay nagkakaroon ng tamang ugnayan sa Diyos dahil ang kasalanan ay na-resolve. Nagkakaroon din siya ng tamang ugnayan sa kanyang sarili. He doesn't have to have a distorted self-image. At the same time, his relationship with others get restored as well. And also with creation. Balikan niyo po ang inyong mga relationships at the moment. Usong-usay mga ships na yan. Usong-usay mga friendships, relationships. Napupuno po ba ng awayan? Baka naman kasi ang laging namamagnify ang ating pong mga sarili. I think we have to go back to what Jesus did for us. And this is what shalom is all about. I wish for you shalom. I wish for you wholeness. I wish for you reconciliation.
Maybe some of you feel na baka alam mo yung kwento ng kaligtasan, matagal na, pero yung reality ng Diyos ay maaring isang malaking puzzle sa iyo at the moment. I just pray that the Lord would restore in your mind the image of shalom. That Jesus made it possible for us to be reconciled with God. Maybe you have troubles trusting in God. Nahihirapan kang magtiwala sa Panginoon. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, kasama po dito ang na-restore tayo sa shalom. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, shalom. Shalom. Alright? So by that, I mean wholeness. Pag sinabi niyong shalom, hindi lang yung sinasabing peace. Mga kabataan yung peace, yo, hey. Tapos kapapicture pa yan. I just don't know if they truly understand. But for you as Christians, whenever you say shalom, you're actually saying, I declare God's wholeness upon your life. I pray that you would thrive in all your relationships. I pray that you would be reconciled first and foremost kay God. I pray na walang maghinder sa iyo sa relasyon mo sa Panginoon at anumang brokenness meron sa life mo. I pray that that would be restored. Yun pong ibig sabihin ng shalom. Amen po ba? And that's what we mean by peace with God. So all this, nakita natin, nandiyan dyan yung cross na yan. The Lord restored it all. And because of that, sabi sa next slide, the shalom now has been restored. So peace with God. That's the first essence. Na naranasan niyo po ba ang kapayapaan kasama ng Panginoon? Kung sakasakali po tayo, hindi pa rin bukas ang ating buhay sa Panginoon, I just want you to open your heart to God. We are all sinners, sabi ng Bible. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Not that we judge you, but that is what the Bible describes us. That is how the Bible describes us. That we are all sinners. Pero ang sabi po ng Panginoon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Balikan natin yun. Balikan natin yung abundant life na binibigay ng Panginoon sa inyo. Shalom is also the abundant life that Jesus promised in John 10:10. Sabi, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. But I have come that you may have life, life in abundance. Tignan nyo nga po uli yung katabi nyo. Mukha bang nananagana? Mukhang salat na salat, mukhang gutom na gutom. Mukha naman yata pong nakakaranas ng kapayapaan. So abundant life, shalom, they're all the same. And these are all gifts ng Panginoon sa atin as we experience peace with God. The second dimension ng peace I'd like us to think about is the peace of God. Kapayapaan ng Panginoon. Kanina kapayapaan kasama ng Diyos. Ito naman kapayapaan nagmumula sa Panginoon. And this is where we read Philippians 4:6-7. Sabi po dito, basahin nyo nga po kung nababasa nyo, don't worry about, yung mga may nag-aaral ng logic dyan, anything, universal yan. Ibig sabihin, wala kang isang dapat na ipag-alala, pero lahat ng bagay hindi mo daw dapat ipag-alala. Tama po ba? Sige, kumplituhin po natin. Don't worry about anything, but pray about anything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Then because you belong to Christ Jesus, God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and you feel. Grabe yung sinabi sa Contemporary English Version. Sabi, don't worry about anything. Sino po ang nag-worry tungkol sa pambayad ng kuryente? Ako, salamat po sa umamin. Sino po ang nag-worry kasi bayaran na naman ng tuition fee ng anak? I mean, di ba? Lagi kang nababanggit si Judith. Nung una, hindi ko maintindihan yung Judith na yan. Yung pala Judith. Hindi pala Judith. Kasi ang dami-daming Judith daw. Judith. Pero ang point is, posible po ba talaga na hindi ka mag-worry? Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Mukha pa talagang hindi nag-worry.
Is it really a realistic commandment? Tao po tayo Ang part ng anxiety. Bakit po ba tayo nagkakaroon ng anxiety? Number one, halimbawa may bubuyog, May bubuyog, nakita mo yung bubuyog. Pag nakita mo yung bubuyog, nakakagatin ka. Tapos, iniisip mo na naku, dapat makawala ako sa bubuyog. Kailan ba ka maabutan niya ako? Stress yun. You perceive that something is important, but you do not know if you have the resources to cope with it. Na-stress ka. Pag uwi mo sa bahay, wala na naman yung bubuyog, pero pag pikit mo, na-imagine mo yung bubuyog. Wala ka na sa labas, nasa loob ka na, pag pikit mong ganyan yung bubuyog, nakangiti sa'yo. Sabi niya, hello, bigla ka ngayong kinabahan. So there's a sense of nervousness. Ma-anxious ka talaga. Ang tawag po doon, anxiety na. Nagkakaroon ka na ng anxiety kasi anxiety can be real, it can also be imagined. Maaaring totoo, pero meron ka ng sense of nervousness. Yung iba naman, hindi pa dumadating, pag nakakita ka na ng Bombay na dumaan dyan, naisip mo, naku, yung 5-6 na inutang ko. Baka singilin ako. Hindi ka naman sinisingil, pero it's enough to actually make you anxious. And I think mahalaga po na meron tayong ganong defense mechanism na nilagay ng Panginoon sa atin. We were designed to really get anxious. So realistic po ba to? Realistic ba yan, do not worry about anything? Bilangin nyo nga po kung ilan yung gitla sa noo ng katabi nyo. Baka ilang taon na yan, nag-iisip paano ba ako yayaman, bibigyan ba ako ng Lord ng partner in life, lahat na lang yata ng buhay dito may kwento But that shows our anxiety. That shows that we are really, parang we are designed to get anxious. Di ba? But I think what this is saying is that you process it correctly. Totoo, dadaan ka sa point na ikaw ay kakabahan, ma-anxious ka. Pero alam mo, dapat mo i-regulate ang sarili mo at ilagay mo sa tamang perspective mo. Ang ibig sabihin po ng anxious in its original sense ay sakalin ang sarili. Sakalin mo nga po yung sarili mo. Magkaroon nga po tayo dito ng paligsahan. Sino ang unang mamamatay sa pagsakal sa sarili? Wala pong ganun. I don't think so na mangyayari yun. Kasi pag sinakal mo sarili mo, yung brain mo sasabihin sa kamay mo, luwaggan mo yan para makahinga ka. Palagay ko. Pero in the emotional, psychological sphere, palagay ko yung katabi mo, napakagaling mag-worry niyan. Tingnan mo yung katabi nyo, napakagaling mag-worry niyan. Diba? Tingnan mo yung eye bags niyan, para ng papaya sa laki. Alam niyo po, pag kayo po yung nag-overthink, pagdating ng gabi, natulog po kayo. Mag-alarm clock po kayo, kung marami kayong iniisip. Pagdating ng 10 o'clock ng gabi, nag-alarm ka. Dami-dami mong iniisip, nag-alarm ka, ibig sabihin matulog ka na. Bakit? Hindi naman nasusolve yung problema mo. Puyat ka na, pangit ka pa. Bukas mo na lang balikan yan. Hindi mo naman masolve Ang gawin mo, isulat mo na lang, bukas mo na lang gawin yan. I think we need to develop a way to manage our overthinking. Kasi sometimes we become our own gods. We want to change whatever we can change on our own. No? Kaya po palagay ko, at this time and age, usong-uso ang mga mental health problems. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon, even if you're worrying, you don't stay in that condition. Even if you have the capacity para mag-worry, meron kang resources Sabi, but pray about everything and then with thankful hearts. Mahalaga po mag-develop din tayo siguro ng gratitude. Kailan po yung huling time na nagpasalamat kayo? Maganda daw yung mga bahay natin, may nakalagay ng gratitude jar. Susulat tayo ng lahat ng mga pinagpapasalamat natin at ilalagay natin doon. When was the last time that you were grateful about the blessings that you received from the Lord? Sabi dyan, with thankful hearts, offer your prayer and request to God. Then, because you belong to Christ Jesus, ito po yung kapayapaan, ito po yung guarantee ng kapayapaan na meron po tayo. Dahil tayo na po ay na kay Kristo, God will bless us with peace that no one can completely understand. Maganda yung sinasabi sa Tagalog, ang kapayapaan na lumalagpas sa lahat ng pag-unawa. Sometimes we do not need an explanation. No? What we need is the confidence that God is in control.
Meron po akong pinag-pray dun sa, I was asked by a friend to visit yung mother niya. At yung mother niya po, feeling nila dying na eh. So sabi ko, anong nararamdaman niyo? Of course po, masakit, pastor, pero nakakaramdam kami ng kapayapaan na settled na si mama. Sabi ko, ano ibig mong sabihin? Sa isip namin, gusto pa namin siyang makasama, pero we feel like God is giving us the confidence to release her. Mahirap pong intindihin yun, no? Mahirap intindihin, pero only God can do that. Only God can give you the peace that passes all understanding. And this peace will control the way you think and feel. Pwede ka pa rin maging anxious, pero nayayanig ka pa din. Para kang pendulum, nagsiswing back and forth. Pero meron kang resting zone. Nagkakaroon ka ng kapahingaan. Amen? Yun po ay bigay ng Panginoon sa akin. This is a peace that I also ask that the Lord would give you. I pray that the Lord would quiet your mind. I pray that the Lord would show you your limitations and then reveal to you that only God can help you in your situation. Thank God we cannot solve everything. Ako, orientation ko po before I came to Bible school, engineering po ang course ko. So I was oriented to solve. Laging may dalawang sides daw ng equation. May left and right. Dapat daw mag-balance yan. So iniisip ko, dapat lahat ng question ay may kasagutan. Pero sino ka para isipin? Ikaw ang nakasasagot ng lahat ng katanungan. Amen po ba? There are things in our life that we could not understand and let the question stay there, let it linger, so that it could point you to God who can ultimately answer all your questions. Salamat na lang, hindi lahat ng tanong mo ay nasasagot mo. Kasi ano pa ang silbi ng Diyos sa buhay mo kung lahat naman pala ay kaya mong isolve on your own. Amen? I pray that you would experience peace. I pray that you would experience yung peace that passes all understanding. And I pray that the Lord would really quiet your minds and your thoughts. No? Sabi po dyan, sa next slide natin, actually NIV, then the next slide, it's God's gift of peace that surpasses understanding. Meron po, sa next slide, there's a song that says, Trust His Heart. This is an old song. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't even trace His hand, just trust His heart. Sabi, ang Panginoon ay napakarunong para magkamali. Ang Diyos ay napakabait para hindi siya maging mabuti para sa iyo. So kung hindi mo naiintindihan o hindi mo man lang nakikita ang kanyang plano o hindi mo nakikita ang bakas ng kamay ng Panginoon, pagtiwalaan mo ang puso ng Diyos. Amen? Trust His heart. Trust His heart. And God will bless you with a peace that no one can completely understand. The last thing po na pag-usapan natin, if you experience peace with God, and you are experiencing the peace of God, I pray that you also become peacemakers for God. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, mukha bang palaaway? Mukha bang masagulero? Kaya nga yung mga tatay bumabait eh. Alam nyo, yung studies tungkol sa mga Pentecostal sa Africa, kung bakit widespread daw, ang una nilang nakita, yung mga tatay bumabait. Yung dati mga pasaglerong tatay, nagsusuka kung saan-saan pag umiinom, ngayon bumabait na. At yung mga nanay, tumatahimik na rin daw. Praise the Lord. Talagang ang pagbabago ng puso, nakikita sa puso. Amen po ba? Praise God. Tingnan niyo po yung katabi niyo. No? Pinuno ng kapayapaan, hindi nakaaway, mabait kanino man. Sa darating na eleksyon, iboto niya yan. Diba? Sino pa hahanapin natin? But if you, I think it really makes sense. You are at peace with God. You have no conflict with God. Wala kang kinakailangan maging guilty, di ka kinakailangan maging guilty o magkaroon ng shame. You have a free-flow relationship with God. Maayos ang relasyon mo sa sarili mo. Miski identity mo intact dahil naiintindihan mong align dito sa kalooban ng Panginoon. Ang relasyon mo maayos. Then you even experience the abundance of God. And beyond that, emotionally, psychologically, you have the peace of God.
tingnan ko lang kung hindi ito nag-overflow o mag-overflow sa maayos na relasyon sa iba. Sabi po ng Panginoong Jesus, Matthew 5:9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Alam niyo po, pag pinagtabi-tabi niyo kami magkakapatid, iisa ang makikita niyo. Maliban sa dalawa, 6 kami magkakapatid. Pag pinagtabi-tabi kami ng 6, makikita mo yung 4, ang lalaki. Iisipin niyo talaga, mga anak kami ng nanay namin. Kasi malaki din yung nanay namin. Bakit ko po sinasabi yun? Wala lang. Gusto ko lang pag malaki na malalaki kami, baka may mga away sa akin dito. At least matakot kayo, baka nalilitang kayo sa akin. But I think what I mean by that is to be a peacemaker is a distinguishing mark of the children of God. Pag sabing distinguishing mark, kung may balak man o meron bang isang pagkakakilanlan ang mga anak ng Diyos, ito daw ay sila ay kasangkapan ng kapayapaan. Sila daw po ay children of God. Di man siguro malaki sa katawan, pero malaki sa puso. At napakahirap naman na sabihin natin tayo ay Kristiyanong lahat, nag-aaway-aaway tayo, nagsasabong tayo lahat dito. Palagay ko, ang natural outflow ng pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos, kapayapaan sa iba, at kapayapaan sa mga desisyon natin, ay nagiging tama ang relationship natin. Posible rin na kaya rin po walang kapayapaan sa bahay natin, ay baka nga hindi rin tama ang relasyon natin sa ating sarili at hindi rin tama ang relasyon natin sa ating Panginoon. I pray that you will discover a sense of mission. Sana po hindi lang kayo nandun sa salamat sa Diyos, binigyan ako ng kapayapaan, salamat sa Panginoon, ako ay pinatawad sa aking mga kasalanan. Salamat sa Lord, binibigyan ako ng kapayapaan higit sa pag-unawa. Pero after ng lahat ng ito, sana masabi mo, meron pa ng dahilan ng lahat ng ito. I experience this peace so that I can be peacemaker for Jesus. Amen? Tingnan nyo nga po ulit yung katabi ninyo. Yan ang pinagmumula ng kapayapaan saan man siya dalhin. Natatawa kayo, bakit? Parang kilala yung isa't isa. Parang kung saan yata nandun yung taong to, puro kaligaligan. Ligalig ang dala. I don't think so. The children of God will bring about peace in relationships because you have a right relationship with Him. The restoration that the Lord has brought in your life overflows into your interactions. Kaya maging ang relasyon mo sa iba ay nagiging maayos din. In the end, sa atin pong pagwawakas, this is my prayer. Sa panahong nababagabag ang kanyang mga disipulo, in-encourage ng Panginoon sila, at ang sabi sa kanila, ito ang kapayapaang iniiwan ko sa inyo. I think hindi lang ito para sa kanyang mga alagad. Ito rin po ay para sa lahat sa atin na naniniwala kay Kristo. Kung naniniwala tayo kay Kristo, sumahati nawa ang kapayapaan ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi niyo, peace be with you. Huwag niyong sabihin, pangit mo ha, pangit mo. No, peace be with you. But more than just saying that, ang hangad natin, maranasan natin lahat ang shalom na binigay ng Diyos. Maranasan po natin ang kapayapaan na kahit hindi natin naiintindihan, ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, ay dumadalo yung kapayapaan ng Diyos. At sana po, maging kasangkapan din tayo ng kapayapaan ng Panginoon sa iba. Pari po bang tumayo tayong lahat? Siguro imbitahan natin yung worship team natin. Maganda yung inawit ninyo kanina, Amazing Grace. And that's what we can all testify. I just want to pray for you. I don't know what troubles you have at the moment. I don't know what problems you have. Ang alam ko lang, si Jesus ay nangako ng kapayapaan, hindi lang para sa kanyang mga alagad, kundi para rin sa bawat isa sa atin. Ang dalangin ko, maranasan ninyo ang kapayapaan ng Panginoon. And if some of you are at the point na parang ikaw ay nag-i-struggle with your relationship with God, I hope that you'll open your heart and experience God's shalom. Maybe some of you are at the point of asking God for decisions. I pray that the Lord will give you peace that passes all understanding. And for those of you who are having problems or troubles with relationship, I pray that the Lord will make you a peacemaker. You will be a peacemaker for Jesus. Hindi ikaw ang pagmumula ng gulo. Ikaw ang pagmumula ng pagkakaugnay ng mga tao sa iyong paligid. We all experience the grace of God. Amen? And by that we have peace. Can we sing this song and just thank the Lord for the peace that He gives all of us?
set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love. My chains are gone. Let's declare that. My chains are gone. I've been set free. Thank you, Jesus, for the peace that breaks all the chains. Thank you, Lord, for setting us free from all the effects of sin. Thank you, Lord, for restoring us back to wholeness. And like a flood, Lord, and like a flood, His mercy reigns. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing that again. My chains are gone. I've been set free. Thank you, Lord. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Mari po makitasan natin ang kamay natin sa Panginoon. Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa amin. Unang-una sa lahat, iniuugnay mo kaming pabalik sa aming Diyos Ama. Ano man ang aming kasalanan, tinatanggal mo, Panginoon. Ano man ang gap sa anumang ugnayan, Panginoon, you restore us back. Thank you for being our shalom. Lord, we pray for everyone that they would experience your wholeness sa kanila pong tahanan, maging lugar kung saan nananagana ang shalom. Salamat sa kaularan, salamat sa perang binibigay mo. Salamat, Panginoon, sa pag-unlad na binibigay mo. But as Christians, our desire is for our homes to be filled with your shalom. I pray that there will be wholeness in relationships. Ano mang, Panginoon, ang hindi pag-uugnayan o hindi pagkakaunawaan, naway maiayos, Panginoon, sa aming pong mga tahanan. I pray for those who have troubled relationships. I pray for those who have troubled homes. I pray, Father, that they would aspire and experience shalom in their lives. I'm praying for those who are at the point of making critical decisions. I pray that your peace that passes all understanding will flood their hearts and their minds. I pray for those who are being anxious over so many things in life. Panginoon, you designed us this way para magkaroon din kami ng sense of understanding na limitado pala kami so that we can actually look to you. So Lord God, I pray kung sino man sa amin nandito ang kailangan ng iyong karunungan, bigyan niyo po ng karunungan. Bigyan niyo po ng kapanatagan ang mga isipan na hindi nakakapagpahinga. Ang mga isipan na pilit na umahanap ng sagot, ngayong limitado naman pala talaga ang aming pag-unawa. I pray for the peace that passes all understanding. But I also pray, Lord, that in this church and in everyone, you would stir a sense of mission. May dahilan, bakit po kami binigyan ng kapayapaan? Kami rin ay magiging kasangkapan ng kapayapaan mo sa iba. I pray that wherever we go, we will be peacemakers. I pray that wherever we go, Lord, i-extend namin ang kapayapaan. I pray na hindi kami ang pagmumula ng gulo, gayon kami ang pagmumula ng resolution sa anumang mga di pagkakaunawaan. Make us peacemakers, Lord, so that they may see that you are really in our hearts and in our minds. May you also bless this church, bless pastor, bless all the pastors in this church, bless the leadership of the church, bless each one. Marami pa pong dapat gawin, marami pa pong pamilya, dapat pong makakilala sa iyo. Dahil sa kapayapaang binibigay mo, we all have to extend the good news that you are the peace, Lord Jesus. So I pray that you will use this church, bless them with the resources they need, so that they can accomplish their calling, their purpose, and their mission. Again, Jesus, thank you for being our peace. Thank you, God, that we can experience wholeness and shalom in our lives. We ask all this in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sing Binders po.
The Lord bless you. The Lord give you. The Lord is patient upon you. The Lord give you peace. The Lord give you supernatural strength. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, everyone says, Amen.